Nasaan po yung... Wala po kayo ilalagay dito. Ayan, sige. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Napakasarap alayan ng ating Panginoon ng isang awitin, no? Sabi niya doon sa kanta. Talagang umano sa puso ko eh. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, hindi kita bibiguin. Magtatapat ako, maglilingkod ako, kasi napakabuti mo. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Kamusta po ang dito sa kaliwa? Kamusta po kayo? Mabuti. Isa lang po yung sumagot. Alam ko naman mabuti kayo kasi mga ngiti nyo ang gaganda, pupogi. Kamusta ang nasa kanan? Yun o, lakas to. Kamusta po yung nasa likod? Grabe talaga. Ang dami na natin ngayong araw nito. Ngayon, wala po bang mga kamusta sa akin? May gano'n, no? Kamusta ba ako? Okay naman po ako ngayon. Actually, nagagalak po ang aking puso. Kapagkat isang pribilehiyo po na makatapak dito sa bago nating stage. Yung palakpakan natin ng Lord. Grabe, napakaganda po ng stage. Salamat po sa mga gumawa, kila Pastor, kila Asher, kila Precious. Maraming salamat po. Purihin ng Panginoon, ibalik nawa ng Panginoon yung pagpapala sa inyo. Pagpapala sa inyo, no? Sige po. Yun, isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ako po, si Life Coach Elisha Lagahan, isa pong manilikod ng ating Panginoon at isang guro. At bilang ako po ay isang guro, no, gusto ko pong maging interactive yung ating talakayan ngayong araw na ito. No, gusto kong marinig yung mga boses nyo, kaya okay ba kayo? Para hindi kayo antokin. Kasi yung init ngayon nakakaantok. Tama ba? No? Yung init ngayon nakakaantok. Actually, sa totoo lang, last week, na-move talaga ako ng banal na espiritu sa pamagitan ng ating kapatid na Asher. Kasi talagang tumama talaga sa akin sa puso ko at sabi ng Lord, narinig ko yung tinig ng Lord, mag-speak ka. At kung kilala niyo po ako, kapag sinasabihan ako ng Panginoon, lagi kong hinihindian. No? Kahit sino po dyan, lagi ko pong hinihindian. Kasi natatakot kasi talaga ako at kinakabahan. Kasi hindi po ako sanay sa tao, hindi po ako sanay magsalita sa tao. Pero, yun nga, dahil nga sa, alam niyo po ba kung anong sagot ko? Nung narinig ko yun, sabi ng Lord, mag-speak ka. Sabi ko sa Lord, okay po. As in talaga, sabi ko, sige, pumunta ako kay Pastor Noel. Sabi ko, sino mag-i-speak next week? Taray, no? Lakas ng loob. Ang lakas talaga ng loob. Sabi niya, hindi daw niya alam. At talaga naman ang balita ay nakaabot sa ating butihing pastor. Oo, ang bilis ng balita eh. Live, ikaw next week. Sabi ko, Pastor, okay po. Wala nang no? Pero magalak ang aking puso sapagkat nilulook forward ko po na makapagsalita kapag buwan po ng pag-ibig. Kasi kapag buwan po ng pag-ibig, dito po sa church, meron po kaming dinadaos palagi na sa mga kabataan, speak about sa pag-ibig. Meron po kaming podcast dati sa online, naka-live yun. So yung mga pastor at mga teacher talaga nagbatuhan, ano nga ba ang pag-ibig, no? Ganon. So talagang nilook forward ko to. Kasi sa lahat ng leaders noon, nakapag-speak na sila kapag buwan ng pag-ibig. Kaya 2 taon ko na po itong na. Oo, totoo lang na itap ako ng ating Panginoon at itap ako ng ating pastor. Pero sabi nga ng Lord, hindi pa eh. Kasi ang Lord, nagbibigay yan talaga timing, perfect timing. At talagang nakita ko na ang Diyos na mismo yung nagtap sa akin. At nakita ko perfect timing talaga. Kasi yung salita niya, na ibinigay niya sa akin, talagang dinamnam ko buong linggo. Talagang inangkin ko. Inangkin ko, no, ng buong buo. Kasi napakasarap ng namin yung salita ng ating Panginoon. Tama? So ngayon, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung salita na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Sige po. May iba naman po tayo. Sino po dito nag-online shopping? Taas ang kamay. Wala, huwag po kayo mahiya. Kilala ko po kayo. Alam ko may kumakatok dyan sa bahay nyo. Tinatawag yung pangalan nyo. No? Lahat. Sino dito? Sino po dito mahilig mag-add to cart? Pero hindi naman binibili. Nasa basket lang. Taas kamay. Grabe. Ako lang ba? Grabe naman. Sino po dito yung mapera? Hindi na ina-add to cart. Check out agad. Ako lang? Ay, grabe.
May turuan na nagaganap. Grabe talaga. So, gusto ko pong malaman kung ano po yung laman ng add to cart nyo. Ano naman yung cart nyo? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Kasi yung cart ko po, punong-puno siya ng mga keychain. Kasi may hilig ako sa mga palamuti sa bag. Oo. Anik-anik. Ayun, yun yung laman ng cart ko. Gusto ko dalawa lang, babae at lalaki. Gusto ko lang malaman. Tingnan natin, sino gusto? Bakit ayaw nyo? Yan, sige. Si Irish. Irish na, tara dito. Anong laman ng cart mo? Ano? Ano naman? Ano nga? Reflective book ba yan? T-shirt? T-shirt yung laman ng cart. Sa mga lalaki, sa lalaki gusto ko si Sam tanongin. Sam, ano laman ng cart mo? Sam. Tara dito. Check out na ba? Wala na bang naman yun? Grabe talaga. Wala na? Puro damit din. Ay, grabe naman. Yayaman talaga. Puro ato-parto. Grabe talaga. Ako po, mahilig po ako mag-add to cart at umaabot siya hanggang 100. Hindi ko check out. Wala lang. Gusto ko lang yan. Pero ayun po ba ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito? Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay about sa puso. At ilan yung kinalaman ng add to cart dun sa puso na mayroon tayo? Add to cart yung puso. Ang topic po natin ngayon ay about sa add to cart. Sige po, manalangin po muna tayo. Pumikit po muna ang ating mga mata at hingin natin yung guidance sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Dakilang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa opportunity, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong salita. Lord, itago mo ko sa iyong likuran at ikaw nawang siyang makita nila, Panginoon. Hayaan mo ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga puso ay maging handa sa salita mo ngayong araw na ito, Panginoon. At maging tumimo ito, Panginoon, sa kanilang mga puso. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mataas na kapurihan, sa iyong mataas na pagsamba, sa tanging pangalan ng ating Panginoong Diyos na buhay na si Jesus. Amen at amen. Yan, about sa puso. Sino dito excited? Alam ko naman kapag about sa puso, excited yung mga kabataan nandito. Tama ba? Kapag about sa puso, talagang kinikilig pa yan. Tama ba ako? O ako lang? Kasi kabataan pa ako eh. Ako lang kinikilig, no? Pag sinabing puso, pag pinag-usapan, ang physical na puso, saan nakalocate ang puso natin? Sa tao. Sa tao? Tama! Sa tao. Tama, sa tao. Nakalocate mo. Saan parte ng katawan nakalocate ang puso? Sa kaliwa. Saan? Sa left. Yan, sa left daw. Kapag naglulupang hinirang tayo, nakalagay dito sa puso natin. Tama ba? Tama po ba? So, pero sa pag-aaral, kung titignan nyo, ang puso po natin hindi talaga nasa kaliwa. Slight lang na nasa kaliwa po. Almost na nasa center at slight lang na nasa kaliwa. So, hindi siya talagang nasa kaliwa, hindi rin siya nasa center. No? At ang puso po natin ay nasa likod ng buto, breastbone po. Na yun. So, pag-usapan po natin ang emosyon. Pagdating sa puso, ang emosyon. Sige nga, ilagay natin ang ating mga kamay sa ating mga puso. Sige po, wag po kayong mahiya. Parang baliktad si Kuya. Ay, hindi tama kasi naka-mirror pala. Sorry na, judgmental eh, no? Yan, sige. Damdamin natin ang tibok. Ano kayang laman ng pusong iyan? Sino kaya ang laman ng pusong iyan? Wala eh. Wala talaga eh. Crush daw. Ano kayong laman ng puso natin? No? Alam niyo ba, napaka-importante po ng ating puso sapagkat ang puso po natin ay may importanteng ginagawa sa ating katawan. Siya po yung nagpapump ng dugo papunta sa mga ugat-ugat natin para mag-function po tayo. At kung pag-uusapan ng emotional, napakahalaga po ng puso na meron tayo. Tama ba? No? Kasi kung ano yung nasa loob ng puso mo, ayun yung makikita sa action mo, sa thoughts mo, sa decision mo. Kaya napakahalaga pong ingatan ng ating mga puso. Napakahalaga po ang ating mga puso. Sabi nga sa
Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. No, sabi ng Panginoon, above all else, guard your heart. Hindi niya sinabing, hide your heart. Hindi niya sinabing, control your heart. So kahit sa iba't ibang salin, lagi sinasabing, guard your heart. Ano bang ibig sabihin pag sinabing guard? Protektahan, bantayan, no? Protektahan na kung saan para ba siyang precious and easily influenced. Napakadali pong influensya ng ating mga puso. No? Tama ba? Makarinig ka nga lang na napaka-sad na song eh. Lungkot mo na eh. No? Makarinig ka lang ng masaya. Ang saya mo na. Parang napakadaling influensya ng ating mga puso. So, sa umaga nito, may 4 po akong ibibigay sa inyo kung paano po natin protektahan, alagaan, i-guard ang ating mga puso. Handa na po kayo? Handa na po ba kayo? Amen. Purihin ng Lord. Sige po. Una, sabi niya, what you add shapes who you become. What you add shapes who you become. Sabi sa Luke 6 verse 45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tama po ba? Sapagkat kung ano yung nasa puso natin, ayun din yung lumalabas sa ating bibig. No? Grabe. Balik. Words reveal what's inside. Actions reflect inner condition. No? Ganito. Kapag may dalang galit ang puso na meron tayo, ano yung napapansin nyo, nakikita nyo sa tao? Palaging nakasigaw. Pansinin nyo. Palaging nakaangil. No? Minsan nga tinanong ko yung tatay ko, hi pa, happy birthday. Birthday niya kasi 17. No? Tinanong ko sila, bakit mo palaging nagkakasigaw? Ginaganon ko siya, no? Pero, eventually, tinanong ko siya eh. Tinanong ko siya ng tinanong, ano yung background niya, saan siya nanggaling. Talagang may laman yung puso niya, kaya palagi siya nakasigaw. No, ganun, kung ano yung laman ng puso natin, galit yung puso natin, makikita po siya sa actions na atin, no? Ano pa? Kapag naman rooted ka ng love, kahit mahirap ang sitwasyon, makikita nyo, love pa din. Kindness, patience, no? Makikita nyo pa din. Ano nga yan eh? Parang naisip ko, soft baby girl outside, pero warrior inside. Kasi may binabaka sana eh, sa puso niya, pero yung action niya talagang makikita mo yung pagmamahal sa puso niya. Na ano pa, kapag ang puso natin ay kalmado, ayun ang gusto ko, puso kalmado. Kasi kapag kalmado yung puso natin, ang makikita natin kapag may kapayapaan ng puso natin, ang makikita mo kalmado, action, no? Kaya yung mga kalmado dyan, grabe, gusto ko yan. Pinagpipray kong magkaroon ng kapayapaan yung puso ko. Kasi yung action na ipapakita, na ipapamuhay, kalmado and gentle, no? Mainhin siya. No? If your heart is full of peace, your actions tend to be calm and calm. Alam nyo, kaya natin kontrolin yung actions na meron tayo. Kaya natin yan. Kaya natin nga magpanggap na kumari masaya tayo, kumari galit, masaya tayo. Kaya natin kontrolin yung actions na meron tayo. But eventually, your true inner condition will surface. Makita pa rin talaga yan. Kahit itago mo yan. No? Isipin natin, lagi tayo nagsasabi, next time hindi na ako magagalit. Sino yung ganyan? No? Next time magiging mabait na ako. O kapag New Year, next time magiging mabait na ako. Next year magiging mabait na ako. No? Alam niyo ba hindi yan tumatagal? Pag sinabi niyo yan, tanong niyo bakit? Ang hina, tanong niyo bakit? Kasi ang binabago niyo, action, hindi yung puso. Dapat pala ang binabago natin, yung puso natin, hindi yung action na meron tayo. So that's why real change does not start with behavior. It starts within. Naniniwala ba kayo kapag sinabi ko, everyday we can add something in our hearts? Naniniwala ba kayo doon? Tanong nyo ano yung ina-add nyo sa puso nyo araw-araw? Conversation. Sinong kausap nyo? Thoughts. Ano pa?
experiences ng kausap nyo. Hindi nyo namamalayan. Na ano nyo yan, na-add yan sa puso nyo. Ano pa sa mga kabataan? Content, social media, kung ano mga pinapanood. No? Ano pa? Music. Grabe yung music ngayon. Music ngayon. Ano pa sa mga nagtatrabaho? Yan, ito, hindi ito nawawala. Chismis. Tama ba? Nag-enjoy tayo ng mga chismis araw-araw, no? At eventually, little by little, hindi natin napapansin, nag-add dyan sa puso na meron tayo. No? Hindi po natin yan napapansin. Alam nyo, last year, nahilig kasi ako manood ng mga vlogs ng mga, diba, is ganda, ayan, ng mga LGBTQ community. At hindi ko namamalayan, kapag nagsasalita sila, alam ko yung lingwahe nila. Ganon ako naapektuhan doon sa pinapanood ko. No? Talagang, kahit ako, nalalaman ko na yung salita o yung lingwahe nila. Di ba, hirap kaya yung lingwahe nila kapag may kausap kang ganyan. Ano pa? Yung mga music na pinapakinggan natin, kahit di naman tayo broken. Kapag malungkot yung music, nagiging malungkot tayo, di ba? Tama ba? Ako lang ba yun? Nang nagiging malungkot tayo kapag gano'n. Kaya bantayan po natin ang ating mga sarili. Kaya kung ano yung mga ina-add natin sa ating mga puso. At kapag nakita niyo yung action niyo, parang kakaiba. Parang hindi ako to ha. Parang bakit palagi ako magagalitin? Ask yourself. Ask deeper. What is happening inside me that led me to this? Ano ba nangyayari sa puso ko? Anong laman ng puso ko? Bakit kaya ako ganun? Bakit lagi akong magagalitin? Bakit lagi akong ganito? Ask nyo, ano nangyayari sa puso na meron ako? Is there unsolved hurt? Is there fear? Is there insecurity? Ano pa? Sumasakit. Is there pride? No? Because real transformation does not start with behavior correction. It starts with heart examination. No? Tama ba? No? In-examine natin ang ating mga puso. Ano bang laman ng ating mga puso ngayon? No? Kayo lang po nakakaalam kung ano po ang nasa puso nyo ngayon. Sabi niya, anong application po natin dito sa number 1? Be mindful of what you entertain daily. No? Be mindful of what you entertain daily. The music you listen to, the conversation you engage in, the thoughts you dwell on, the content you consume. No? Be mindful po sa mga napapanood natin, sa mga napapakinggan po natin, sa mga nakakausap natin. No? Be mindful po everyday kung ini-entertain natin sa ating mga puso. No? Kasi makikita po yan sa action natin. Hindi po natin yan mamamalayan. No? Amen po ba? Amen. Pangalawa, sabi niya dito, guarding your heart is your responsibility. Tama po ba to? No? Ang pag-guard daw ng iyong puso ay responsibilidad mo. Kaya kung ano yung ina-add mo dyan, responsibilidad niyo po yan. No? Tama ba? No? Kung gusto niyo po ng mapayapang puso, no? I-add natin yung mga talagang magbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Pangalawa, not everything deserves a place in your hearts. Grabe. Sabi niya, not everything daw deserves a place in your heart. Sabi niya sa Philippians 4 verse 8, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable, right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. So, dapat pala, sinasala po natin, ano ba yung totoo? Ano ba yung kahanga-hanga? No? Ano ba yung honorable? Yung right, yung tama, yung pure, yung lovely, yung admirable. Admirable na dapat nasa puso ko. Hindi po lahat ng bagay ay kailangan ilagay sa puso mo. Hindi po niya deserve yun. Sige, para maging active yung mga kabataan nandito. Taas ang kamay ng single. Diba? Grabe. Proud ako sabihin ko single. Baka mamaya nanonood yung future husband ko. Mapalad ka.
kabataan ako, kulang. Makinig kayo. Sa inyo to. Sa inyo to. Makinig kayo. Hindi lahat, mga babae, hindi lahat ng nanliligaw kailangan niyong sagutin. Hindi lahat. Tanong na bakit? Sagot ka ng sagot, pero pag hindi siya ang dulo, iyak ka ng iyak. Alam niyo ba anong cause nun anong epekto nun sa puso natin? Ano? Masakit. Ano ba? Nagkakaroon ng peklat yung puso mo, hindi mo alam. Kapag binuksan yan, bakit ang daming peklat dito? No? Tama ba? No? Hindi po lahat sinasagot. At sa mga kalalakihan, hindi po lahat ng dumaan lang dyan, nililigawan. Tama ba? Grabe, ganda nun, no? Ligaw mo nga. Pwedeng gustuhin, pwedeng mag-admire, opo. Pero hindi po lahat dapat kinikilala, tama ba? Kinikilala po, pray kayo ng prayer ng spiritual compatibility, pero yung nililigawan nyo. Diba? No? Kung ano yung pinagpipray nyo, dapat na yung hinahanap natin, no? At, hindi ko sinabi na magpaligaw kayo sapagkat kayo pa yung mga bata. May season po ang lahat ng bagay. Anong season natin ngayon sa mga nag-aaral? Season ng pag-aaral. Ano dapat ginagawa? Pag season ng pag-aaral? Kailangan ka nagsusyota ba? Talaga ba? Talaga ba? Kaya ako nag-aaral ngayon, wala akong boyfriend. Kasi sabi na right, mag-aaral na muna. No? Kaya yung mga kabataan na nandirito at kabataang nanonood, kapag season po ng pag-aaral, mag-aaral po kayo ng mabuti. No, huwag niyo pong nakawin yung season na yun. Kasi ninanakaw po natin eh. No? Talagang yung focus natin ay iba kapag mayroon po tayong karelasyon habang nag-aaral po tayo. Huwag po natin nakawin yun. No? Minsan tayo mismo yung nagnanakaw doon sa season ng buhay natin. No? Tama ba, mga kabataan? Amen. Hallelujah. Oh. Sabi niya, may choice daw tayo kung sino at kung ano yung papapasukin natin sa ating mga puso. May choice tayo. That not everything deserves a place in your heart. Naalala ko lang, may conversation kami ng kapatid ko last week, kasi birthday ng tatay ko. Sabi niya, bakit wala ka bang, yung mga kapatid ko, pinipressure ako. Okay lang ba magkwento? Wala po kayo magagawa ko nandito. So, sabi niya, bakit wala ka bang may mga naniligaw naman sa'yo. Sabi ko, ayun ko nga eh. Hindi pa ako ready, ganyan. Sabi niya, napakapinihikan mo naman. Ginaganon ako. Pakapinihikan mo naman, ang dami niyang sinabi. Tapos may isa siyang sinabi sa akin ng pintik ng tenga ko. Alam niyo, tinayo ko siya, sabi ko, alam mo ba, kung ano yung identity na ibinigay sa akin ng Panginoon ngayong taon na to? Alam niyo kung ano? God's princess. Prinsesa ako ng Panginoon ngayon. Tapos yun, hindi niya sinabing warrior ka, Elisha. Sinabi niya, prinsesa kita ngayong taon na to. Sabi ko, kaya, kung prinsesa ako, may karapatan akong mamili ng prinsipe ko. Siyempre, no? Kasi hari. Hari yung magulang ko, hari ang aking Panginoon na pinaglilingkuran. Sa palagay nyo, bakit kaya napakadaling sabihin ko ng mga bagay na ito? Sa palagay nyo, bakit? Bakit madaling sabihin ko na hindi? Kasi may ako yung Panginoon ko nandiyan yun yung binigay niya sa akin. Bakit? If you truly know God, may iba yung pananaw natin sa buhay. Tama? Kapag kilala mo yung Diyos, may iba yung pananaw mo sa buhay. No? Talagang maapektuhan ka talaga ng pag-ibig niya. No? Kahit mahirap kaya maghintay. Sino bang madaling maghintay dito? Hindi naman. Seconds nga lang ako naghihintay, nababagot na ako. Mahirap maghintay. Pero, gumagaan kasi may Jesus sa puso natin. Tama ba? No? Sa mga single dyan, na ready to mingle, ng talagang pwede na mag-asawa, hindi ito mga kabataan na nandito. Mag-aral kayo mabuti, no?
Sabi niya dito, just because something is available does not mean it's beneficial. Hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong paniwalaan. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. Ha? Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay dapat mong hayaang makaapekto sa'yo. Kasi yung heart daw natin, our heart is not the storage of negativity. Bitterness, jealousy, sin, it corrupts your heart. Na hindi mo namamalayan yung puso mo, unti-unti niyang sinisira. No? At yung heart natin, hindi daw siya storage ng negativity. Ganito na lang. Halimbawa, meron sa inyong nagbigay ng basura, nakabalot, maayos naman yung pagkabalot eh. Anong gagawin nyo? Ipapasok nyo ba yun sa bahay nyo? Ikikip nyo ba yun sa bahay nyo? Kasi kung ipapasok nyo yung basura na ibinigay sa inyo, eh di magagalit yung nanay nyo. Then, actually, ginagawa po natin yan sa ating mga puso. Hindi po natin namamalayan. No? Yung mga basura na sinasabi ng mga tao, yung mga hurtful things na sinasabi ng mga tao sa atin minsan, imbis na nare-release natin, hinahayaan po natin siyang nandito sa puso natin. Replay mo pa nga. Replay. Inulit-ulit mo pa nga. Ginawa mong kanta. Alam niyo ba, last year, nagkaroon ako ng naramdaman sa puso ko na hindi na ako umiiyak, pero humihikbi na lang ako. Grabe no, humihikbi ka nang hindi umiiyak. Kasi may isang word na paulit-ulit na nagpe-play sa utak ko at hinayaan ko siya sa puso ko na talagang sinira niya yung puso na mayroon ako. Last year ha, last year ha, last year yun, so 2024 po yun, ano kayo? Nag-explain yan. So ayun, gano'n, talagang sinira niya ang puso ko nun. At kapag ginugel niyo yun, yung hikbek kapag hindi umiiyak, ibig sabihin daw nun, ayun yung pinaka-extreme pain na naramdaman mo. Grabe. Kaya ingatan po natin ang ating mga puso. Protektahan po natin ang ating mga puso. Hindi po natin yung dapat pinamimigay kung kanita-gino. Hindi po yan, hindi po yan freebies na kung kanino mo na lang minimigay. Kasi mahalaga po ang puso na meron tayo. Kasi sabi nga, di ba, above all else, God, guard your heart. Sabi sa ibang salin, ito daw po yung source ng buhay natin. Kung anong laman nito, siya rin makikita sa actions, sa decisions, at saka sa thoughts na meron tayo. Amen? Now, our hearts become full, not of peace, but of pain. So, dapat pinabantayan po. Kaya remove those harsh words. Huwag kang maniwala dyan. Kasi sabi nga, di ba sa Philippians 4 verse 8, sabi niya, what is true, right, noble, pure, lovely, admirable. Ayun yung dapat nilang paniwalaan. Kasi ayun ang gusto ng Panginoon, paniwalaan nyo. Amen po? Amen. So, sabi niya, application, just because something was handed to you does not mean you have to keep it. No? Sala po natin kung yung mga sinasabi ng mga taong nasa paligid natin. Dahil not everything deserves a place in our hearts. Dahil guarding your heart is your responsibility po natin yan. Pangatlo, intentionally add what builds your spirit. Sabi niya sa Colossians 3 verse 26, let the message about Christ in all its riches fill your life. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing songs and hymns and spiritual songs to God with thankful heart. Sabi niya dito sa Tagalog, ganda ng Tagalog, ang salita ni Kristo'y hayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. Ano yung dapat manatili sa ating mga puso? Salita ng ating Panginoong Diyos na si Jesus, no? Dapat daw ayun yung nananatili sa atin, no? Your heart will always be filled. Pero ang tanong, with what? Ano?
Yun ang kapagpuno ng puso mo. Ano yung laman ng puso mo ngayon? No? If you don't choose what to add, the world will choose for you. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo yun? Siyempre, hindi, di ba? So, ano dapat gawin? Be intentional. No? Be intentional kung ano i-add natin sa ating mga puso. Pag sinabing intentional, may effort bang gagawin? Wala. Meron, di ba? Meron kang gagawin. Sabi nga, be intentional. No? Ganito na lang. Kapag gusto mo maging physically fit, ano yung mga pagkain na iti-take mo dapat? Siyempre, mga gulay, prutas, mga susustansyang mga pagkain. Kailangan ba ng junk foods kapag gusto mo talagang physically fit? No? Huwag sobra. Pero dapat hindi na lang para kahit pa paano maging fit talaga yung physical mo, no? Same goes with our spiritual life, no? If we cannot fit our spiritual life ng salita ng Panginoon, anong mangyayari? Hihina po tayo. Nagiging wicked po tayo, hihina po tayo kapag hindi po natin sinifit yung spiritual life natin ng salita ng ating Panginoon. Sabi niya dito, add God's word builds wisdom. Tama ba? Kapag nagbasa ka ng Biblia, salita ng ating Panginoon, anong maidadagdag sa'yo? Siyempre, karunungan, katalinuhan. Tama ba? No? Pangalawa, add prayer builds intimacy. No? Intimacy, magiging intimate yung relationship mo sa ating Panginoon kapag palagi kang nagdadasal. Ano pa? Add worship. Mahalaga po ang worship. Builds faith, no? Pananampalataya. Pang-apat, ito mahalaga din. Add people who point on you to God. No, napakahalaga po kung sino po yung pinakikisamahan po natin. Because it builds direction. No? Nakakatulong yan para makaturo sa'yo yung tamang direksyon. No? Ano pa? Add habits that strengthen your spirit. Builds intimacy. No? Pag add natin yung mga habits na meron tayo para ma-strengthen yung spirit natin, no? Nagbibuild po yun ng consistency. No? Tama po ba? Because you cannot expect a strong heart if you feed it weak things. Huwag po kayong mag-expect ng napakatibay matapang na puso. Kung yung pinapakain nyo sa puso nyo, nilalagay nyo sa puso mo, ay mga bagay na kapagpahina nito. Tama ba? Kaya, intentional pong dapat ang ina-add po natin sa ating mga puso, salita ng ating Panginoon. Ano pa? Prayer. Ano pa? Yung mga taong makakatulong po sa atin. No? Ano pa? Mga habits na kung saan na-strengthen yung spirit natin. No? Ayun yung dapat na i-add natin sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. What do I need? Ito tanong niyo po sa sarili niyo. What do I need to start adding into my heart daily? Ano yung dapat i-add ko sa aking puso every day o daily? Dapat alam niyo po yan, no? I-start niyo pong i-examine yung mga puso na meron kayo. Ano yung laman ng puso niyo? At kung alam niyo, kung ang laman ng puso niyo ay hindi naman makakatulong sa puso niyo o sa buhay na meron kayo, alistin niyo po yan. At mag-add po kayo ng something makapagturo o makakapagbigay ng halaga sa ating mga puso. Kasi sabi nga, di ba? Guard your heart. Protektahan po natin ang ating mga puso dahil napakahalaga po nito. Pang-apat, sabi nga dito, a full heart produces a transformed life. Tama po ba? A full heart produces a transformed life. Sabi nga sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. A filled heart will always overflow. You don't first transformation, it flows naturally from what fills you. Halimbawa, ganito na lang. Ang baso, kapag kalahati siya, sa palagay niyo ba kapag minalog ko, gusto ko yung mga imagination niya. Halimbawa, may baso ka dito. Kalahati yung laman ng baso. Kapag ginalaw ko matatapon,
mangyayari. Pero kapag punong-puno yung baso, konting sangke, matatapon. Kasi ang transformation daw, hindi mo daw kailangang pilitin maging mabait. Hindi mo kailangang pilitin maging mapagpasensya. O yung mga attitude, o mga character na meron ka, hindi mo kailangang pilitin yan. Because transformation is not for first, it overflow from what fills you. Kaya napakahalaga po na kung ano yung laman ng puso po natin. Tama ba? Be transformed by the renewing of your mind. Change starts from within. Sabi niya, God works inside before it. At alam niya kung ano yung alam niyo kung ano yung simulang babaguhin sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo? Panoorin ko natin. Sana gumana. Basta ayaw. Internet. Wala na talaga kasi yan. Tako ba? Sige po. Ito po, pakinggan po natin ito maigi. Sino po dito nakakilala kay Rica Paralelo? Kulang ba? Pamangkin po niya si Heaven. No, isa sa mga naging sikat. Ayan, no, sige, simulan po natin. Kaya mo natin ito today. Okay. Let me tell you Yan. short story. One of those days, syempre, di pa naman ako fully new. So, anyway, yung paliwanag ko, parang kailangan bang it-week and then place areas. And I still do smoke a lot. So, I was smoking before. Naniwag ko, it should have been smoke. Parang ito, kakanday, di ba? Hindi na ako mag-smoke ko. So, sabi ko, Lord, sa meetings mo, sana wag lang nagsusunod. Kasi hindi ko na nila. Natanong ko, Lord, ganyan. Tapos sabi niya, siyempre kasi patigil ko. So, one of those days, tinanong nga. Sabi niya, tapos na kami. Tapos na. Sa back to get out of the darn thing, she said, oh, by the way, please cancel. Kasi meron mga figure king na pag-ibig decision. Sabi mo, so I was so scared that she would get mad. And she said, actually, oo namin nilang yung that's what she told me. I don't think it's just such a love that parang God is not someone who goes out to punish you. You do wrong, you do right. He's not like that. He's actually asking you how as you are and change your life. And that's what I felt through the convent. So go and find someone that you can rely on, someone you can rally and say, that will be the same. I can do your devotion. Does it feel like it right now that you will be moved with your days? You're needing more and more devotion. Ayun, no? Grabe yun. Ano siya, dati? Smoker, no? At siya ay tumatalo na sa gawain ng ating Panginoon, pero siya ay nag-smoke pa din. Yung Tony na sinasabi niya, yun yung mentor niya. So, tinanong siya ng mentor niya, do you still smoke? Ano sagot niya? Ano sagot niya? Yes. Kapag tinanong pa kayo ng mentor niyo, ng isang bagay, na hindi kayo comfortable, ano kaya magiging sagot natin? No? Ayun yung gusto ko kay Rika eh.
honest siya. Kasi kapag honest ka, kung ano yung mali sa'yo, ayun yung mababago sa'yo. Dapat maging honest ka muna kung ano yung mali sa puso mo. Para may mabago. May mabago sa ating mga puso. Alam niyo ano yung sagot ni Connie? Tita Connie, nakikita? Tita Connie, sabi niya, don't worry. Tutugunin ng Panginoon kung na yung puso mo. Sabi ng Tita Connie, kasi babaguhin ng Lord yung puso po natin mismo. Hindi yung behavior mo, yung action mo, hindi yung puso mo. Kasi kung ano yung laman nito, sabi ko nga nung paulit-ulit, ayun po yung makikita sa actions, sa thoughts, sa decision na meron po tayo. The outside, before you see visible change in your life, your actions, your words, and circumstances, God first works on your heart, mind, and spirit. No? He heals hidden wounds. Papagalingin niyan ng ating Panginoon. Yung mga wounds na meron ng ating mga puso. He removes wrong desires. No? Hindi yan gusto ng Panginoon. Aalisin niyan yung mga desire ng puso natin na hindi nakakabuti sa atin. Aalisin po ng Panginoon. He plants His truth, love, and peace. Ayan po yung tinatalim ng Panginoon sa ating mga puso. Kaya hindi niyo po ba napapansin, kapag may kausap kayo, ang bigat-bigat ng sitwasyon na meron po, pero bakit hindi makita sa action na meron siya? No? Tama ba? Actually, palagi ko itong narinig kay Ate Eva, kay Pastor Eva, ang aking magandang mentor. Meron akong edukasyon marok. Hotdog extra, no? Lagi niya sinasabi na baguhin ng Panginoon yung puso ng meron siya. Kapag meron siyang sitwasyon na nararamdaman o na-encounter, kasi baka yung sitwasyon na yun, nilalagay mo para yung puso ko, mabago mo. Kaya dapat, maging tayo dun aware na, ba't nandito ako sa sitwasyon na ito? Ano yung kailangan ko, ano yung dapat na mabago sa puso ng meron? Kasi baka tumaya ikaw naman yung kinaayos, hindi naman yung tao kausap mo. Kaya dapat maging aware po tayo. Ayun yung bawat ko palagi sa mentoring namin. Huwag kang sasalita si ate. No? Yung puso yung dapat inuunang ayusin. Yung puso yung dapat sinasabi mo, Lord, ayusin mo yung puso na meron. Kasi doon po nagsisimula ang lahat. No? Yung way, yung action, yung thoughts, yung decision po natin. The changes you see on the outside are the overflow of what God has already done inside. Sabi niya sa application, ano application natin dito? You don't have to first force yourself to change your whole life. No? Huwag niyong pagpwersahin na mabago ang inyong mga buhay. Fill your heart with the Word of God and watch how it naturally transforms the way you live, speak, and respond. Kasi ang Lord po, ang Panginoong Diyos lang ang makakatulong para mabago yung puso na meron po tayo ngayon. Amen po ba? No, tanging ang Panginoon lang. Hindi ang katabi mo, hindi ang boyfriend o girlfriend mo, hindi ang asawa mo at kaibigan mo. Tanging ang Panginoon lang po ang magpapabago sa puso na meron ka. Kaya examine your heart. Ano ba naman ang puso ko? Lagi ba akong galit? Ang sakit ba? Sakit yung puso mo? Anong dahilan ng pagkasakit ng puso mo? Pupuntay natin. Ilagay po natin ang puso natin. Kasi napaka-importante at mahalaga po yan sa buhay natin. Kung hindi naman ng ating mga puso. Kapag na-determine mo, nalaman mo, kung ano yung lagay ng puso mo. Surrender mo sa ito yung puso ko. Ito yung puso ko, Lord, puro peklat. Kasi sagot ako ng sagot Ito yung puso ko, Lord, yung atin. Ito yung puso ko, Panginoon. Baguhin mo yung naman nito. Baguhin mo yung puso na meron ako. Kasi sino bang ayaw ng buhay na maganda? Maayos, may kapayapaan. Wala naman po, di ba? Lahat tayo nag-aasam ng mabuti palagi.
kung nag-aasal po tayo ng palaging mabuti, dapat may ginagawa po tayo. No, hindi palaging siguro. No, may responsibilidad po tayo kung paano natin alagaan, protektahan ang ating mga puso. Kasi sabi ko nga palagi, guarding your heart is your responsibility. Responsibilidad po natin alagaan ang ating mga puso. So, ano yung apat na dapat tandaan natin para protektahan ang ating mga puso? Una, what you add shapes who you become. Pangalawa, not everything deserves a place in your hearts. No? Yung mga harsh words, yung mga sasakit na bagay, wag po natin yan ilagay sa puso natin. Yan deserve ng puso niya. No? Pangatlo, intentionally. Add what builds your spirit. Intentional dapat. May effort na dapat na gagawin. Ano yung mga dapat ikad mo sa puso na meron kayo? Puso na meron tayo. Word of God, prayer, worship. No? Pang-apat, a full heart produces a transformed life. No? Amen po ba? Amen. So ngayong araw na ito, hayaan nyo, naktamin nyo yung mga tanong na to. Ang uwi nyo sa bahay, buong araw, buong linggo. What is filling my heart? Yan. What do I need to remove from my heart? Ano yung dapat mong tanggalin dyan sa puso mo? What does not belong anymore? What do I need to start adding intentionally? No? Gagawin po natin yun sa ating mga sarili. Because guarding your heart is our responsibility. So, manalangin po tayo. Tayo po ay tumayo. Tumayo po